po yan. So ito na nga mga kababayan. Oo, gusto kong unahin, no? Itong bigas na 20 pesos per kilo ni Pangulong Bongbong Marcos. So 5 minutes na po tayo mga kababayan. Sinisiraan, pinuna 20 pesos ni PBBM, sabi ni Achilles Puzon, no? Kaya nga, 'di ba, mga kababayan, hindi pa naisutupad itong programa, hindi pa naipatupad itong programa na 20 pesos per kilong bigas. Siniraan na agad ni Sara. Ma'am Susan Vergara, hello po. Siniraan na agad ni Sara, pinuna na agad at nagbigay na agad ng bad comment. 'Di ba? Hindi pa nga na umpisahan na ibenta eh. Sabi agad, ang tao binubudol na naman ni Marcos. Ang bigas, dapat kung 20 pesos yan, yung nakakain ng tao, hindi yung panghayop, hindi hayop ang tao, or hindi hayop ang Pilipino. Bubuduli na naman daw. Ito lang mga kababayan, ito lang. Kung meron mang totoong mambubudol dito, walang iba kundi si Sara. Una, sabi ng mga DDS, budol daw si Pangulong Bongbong Marcos. Paano naging budol si BBM? Una, si BBM ang presidente, si Sara ang vice. Sa madaling salita, si Sara ang dumikit kay Marcos. Bakit? Una, ang tatay ni Sara ayaw kay Marcos, pero si Sara pilit na dumikit. Diya, sinong budol ngayon? Ma'am Alma Manikap Migalab, shout out. Sino ang budol ngayon? Si BBM ba o si Sara? Unat sa poll, 2022 election, ayaw na ni Duterte kay BBM kasi weak leader, addict daw ito. Pero si Sara, todo dikit pa rin kay BBM, hindi nagpapatinag. Kasi yung time na yon, hindi po magkasundo si Digong at si Sara. Mula 2022, ngayon lang sila nagkasundo sa 2025 na kung saan nakulong na si Digong sa dahig. Tama ba ako mga kababayan? Recommend nga po. Sino ba ang totoong budol? Si BBM o si Sara? Si Sara po ang todo dikit kay BBM noong 2022 election. Tatay na po mismo ni Sara. Matagal nang siniraan si BBM. 2022 election pa lang, sinabihan na ni Digong, meron tayong presidente na weak leader at kandidato pagka-presidente na weak leader, bangag, adik. Tapos ngayon, sasabihin ni Sara, nabudol, bubudulin na naman daw ni BBM ang tao dahil sa 20 pesos bigas. Si Sara po ang todo dikit kay BBM. Simple lang naman ayaw ng tatay niya, so bakit nandun pa rin siya? Isipin niyo mga kababayan, ayaw ng tatay ni Sara kay BBM noong 2022 election. Pero si Sara, dikit ng dikit kay BBM. Tapos ngayon sisihin niyo si BBM, budol? Nabudol kayo kaya binuto? Si Sara ang nambudol sa inyo. Di ba? Yun ang totoo. So ito na mga kababayan. Dito tayo sa 20 pesos kilo ng bigas na sabi ni Sara. Ito mga kababayan. Buksan natin. Silipin natin. Ito na, mga kababayan. Nawala. Dito pala to sa YouTube pala. Ito mga kababayan, ang sabi ni Sara. Wait lang. Dito yung bigas. Yung reklamo ni Sara kasi mga kababayan, matindi. Oo, hindi pa na-aprubahan itong 20 pesos na bigas. Ay, na-aprubahan na. Actually, hindi pa ito na isa katuparan na bininta talaga. Siniraan na. Ito na mga kababayan. Wait lang, may ads lang Book your next trip anywhere in the world with the Trip.com app. Wait lang, may ads lang. Get notified when hotel prices drop so you can book at the best price. Download and save now. Pangako para sa eleksyon. Ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang timing ng pagbebenta ng halagang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region. Ayon sa pangalawang Pangulo, isa itong estratehiya para manalo ang mga kandidato sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Promise na naman yan sa mga tao na alam mo para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Dagdag pa ni VP Duterte, ano daw, sabi ni Sara,
pangako na naman daw ito ni PBBM, yung 20 pesos bigas para mapanalo daw ang mga kandidato ni BBM. Actually, mga kababayan ha, manalo-matalo yung mga kandidato ni BBM, wala namang pakialam ang taong bayan dyan. Bakit? Kadalasan naman sa mga mananalo dyan, nakikita lang naman namin pag eleksyon. Pag tapos ang eleksyon, hindi naman namin mahagilap yung mga hayop na yan. Oo. Ngayon, kung umalis man si Aimee at si Camille, wala po kaming pakialam kasi alam naman po natin na noon pa man mga traidor naman yan sila. Oh. Ngayon, kung pangako lang ni BBM ang bigas na yan, Sara, huwag kang magsalita ng patapos. Kasi ilang beses kayong nangako, hindi natutupad. Baka nakalimutan mo, Sara. Hindi pa naumpisahan yung bigas-bigas na yan. Kapag yung bigas na yan ay tatagal, mapapahiya ka. Yan ang ikakadismaya ng mga DDS sa'yo. Tandaan mo, Sara, kahit DDS ngayon nanonood sa akin, sasabihin ko sa kanila, saan ka mamili? Yung bigas na 20 pesos, kahit NFA yan, at least 20 pesos yan, napapakinabangan ninyo. Or yung libro mo. Diba? Ngayon, Sara, sino ang budol? Sino ang nangangako para manalo ang mga kandidato? Si BBM ba o ikaw? Ito ha, tanong ko lang, Sara, kung kami, mga tao na butante o kami mga Pilipino na ordinaryong tao, tatanungin ka namin or magtatanong kami bawat isa, sino ang pipiliin namin? Yung libro mo o yung bigas na 20 pesos per kilo? Malamang ang kailangan ng tao yung bigas. Yung libro mo walang kwenta, Sara. Anong mapapala namin dyan sa libro? Masasaing ba namin yan? Yung bigas, Sara, di bali nang walang ulam, kahit asin, mantika o toyo lang, at least may bigas kami. Yung libro mo, anong mapapala namin dyan sa libro mo? Sige nga. Anong mapapala namin dyan sa libro mo? Una, yung bigas ni BBM, kahit NFE pa man yan, kahit mabaho ang amoy niyan, kahit didighay-dighay, o sa Bisaya, kahit kinakabag na, kahit gikabuhi na sa kakakain ng NFA, bigas pa rin yan. Di bali ng mabaho, di bali ng kakabagin kami, at least pag itain mo yan, mawawala din ang kabag. Yung libro mo, anong akala mo sa tao? Daga? Anong gagawin namin sa libro? Kakainin namin yung libro mo, mabubusog kami niyan. Bakit? Yung libro mo ba, pag nabasa ng mga senior citizen yan, magkakaroon ba sila ng maintenance na gamot? Hindi. Yung 20 pesos na bigas ni BBM, kahit senior citizen na may cancer, kakain pa rin. Maliban na lang sa mga senior citizen na may diabetes. Hindi makakatulong yung libro mo. Ngayon tatanungin kita, sino ang budol? Ikaw o si BBM? Yung libro mo, pambalot lang ng tinapa sa dilpan yan, sa tundo. Yung libro mo, pangdampot lang ng tae ng aso yan eh. Yung bigas ni BBM, kahit sabihin mo na mabaho, kahit sabihin mo na hindi pang tao, bigas pa rin yan, Sara. Palibhasa kasi hindi kayo sanay na kumakain ng NFA. Kasi sanay kayo sa mga ninanakaw ninyong pera. Kaya ang mamahali naman kinakain ninyo. Diba? Bakit, Sara? Ikukumpara natin ngayon, bigas ni BBM at libro mo. Yung bigas ni BBM, kahit walang ulam, nabubusog kami. Yung libro mo, ano akala mo sa amin? Ipes? Daga? Kakain ng libro? Yung libro mo ba, pag nabasa ng PWD na bulag yan, nagkakaroon ba ng mata? Yung libro mo, pag nabasa ng PWD yan na pilay, nagkakaroon ba ng artificial na paa? Hindi pa nangyari, pinupuna mo na. Kaya nga, minsan nawawala ng gana sa'yo yung mga DDS na bobo eh. Di ba? Tapos ipapakalat ninyo sa buong Pilipinas na ang Davao, baluarte ninyo. Ang dami akong kamag-anak sa Davao, ang dami namin sa Davao, hindi naman kami suporta sa inyo. Kayo yung mga budol. Pagdating sa pasikatan, sabihin ninyo, ang Davao, baluarte ninyo. Pag merong nahulihan ng shabu sa Davao, kapag ang mga empleyado sa City Hall ng Davao, sasabihin ninyo, hindi nyo tao yun, hindi ninyo lugar yun, hindi ninyo covered yun, kasi Davao City lang kayo. Pero pag yabangan, inuubos ninyo buong Davao. Di ba? Kayo yung mga budol, hindi si BBM. Yun ang totoo. Sabi ni Ma'am Elnora Abrigo, ayan, sa kanyang 65 super chat, isa-isahin siguro ni PBBM sa buong Pilipinas ibenta ang murang bigas. Yung mas maraming low-income community or mas maraming mahirap. 'Di ba? Ang totoong budol, kayo. Tignan ninyo,
Pinapaasa ninyo ang mga DDS na makauwi na si Digong sa birthday niya. Putang ina, hanggang ngayon, lumagpas na ilang araw na. March 28 ang birthday ni Digong. Magma-March 28 na rin. 24 na ngayon, 4 na araw na lang. Oh, isang buwan na. Ang nakalipas, hindi pa rin nakauwi si Digong. Tapos sasabihin niyo, si BBM ang budol. Kayo yung budol. Pinapaasa ninyo yung mga bubong DDS. Oh, bakit? Sinong mga DDS ngayon, try nyo, mga DDS, magpakamatay kayo kung pupuntahan ba kayo ni Sara? Hindi, kasi mga budol yan. Oo. O, katulad nung may minasakir doon sa Antipolo. O, ito ha, speaking doon sa minasakir ng Antipolo ha, alam nyo ba yung kamag-anak nung minasakir? Ang sinisisi, gobyerno. Oo, sinisisi dati, lagi si BBM, wala daw krimen. Ito lang ha, yung pamilya nung minasakir sa Antipolo Bakery, ito lang masasabi ko sa'yo, yung pagiging DDS mo, wag mong idamay si BBM dyan. Walang kinalaman si BBM sa pagtadtad at pagpalo ng ulo ng mga pamangkin at pinsan mo dyan sa pagpatay sa mga pinsan mo. Sinisi ba naman nung kamag-anak? Oh, ngayon, Attorney Claire Castro, sabihin mo walang krimen. Putang ina, anong kinalaman ni Attorney Claire dyan at ni BBM dyan sa pagpatay sa pamangkin mo? May alita na yan sa loob pa lang ng trabaho. Diba? Yan ang problema sa inyo. Nag-iiyutan kayo, dumami anak nyo, kasalanan ng presidente. Bakit? Nung nag-iiyutan kayo, si BBM Baripere? Alam nyo, minsan yung mga DDS, alam nyo, naawa sana ako doon sa minasakir sa Antipolo, pero yung nabasa ko yung post ng kamag-anak, putang ina, deserve nyo yan. Mga DDS pala kayo. Sinisisi si BBM na matay yung 7 niyang pamangkin at pinsan? Kasi kasalanan daw ni BBM na dumami ang krimen. Putang ina, hindi alam ni BBM na pinatay yung mga pamilya mo. Oh, yung mga Villegas ba yun, apelyido? Sinisisi. Ito comment ko lang kanina eh. Saan ba yon? Ating mahiwagang cellphone na 96,000 cash. From US. Ito na. Yung iba kong kaibigan nagagalit, bakit daw ako binilhan, sila hindi. Aba, murahin nyo ba naman kasi yung sponsor? Di ba? Hindi ko na alam yung password. Ito kaka-comment ko lang talaga kanina. Putang inang yan. Sabi doon sa namatayan, no? Ito, natawa nga si Ma'am Arlene Moruliano dito eh. Sana ba yung nakomentan ko kanina na ano ba yung nag-post-post? Napanood ko sa Reels yung kanina eh. Yung pinatay sa Antipolo, nag-comment ako. Aba, ang sinisi nung nag-post, yung kamag-anak yata yun. Si BBM at si Attorney Claire Castro. Sabi ko, nakakaawa kasi pinatay. Pero masasabi ko talagang deserve. Bah, si BBM ba naman sinisi na namatay yung kamag-anak niya? Abay, kasalanan ba ni BBM niya na pinatay yung mga pamangkin at pinsan mo na hindi naman si BBM ang nagtrabaho dyan? Tapos, bukod doon sa namatay sa Antipolo, hindi ko na makita yung post na yun. Nag-comment talaga ako. Tawa ako ng tawa kanina. Kahit panoorin ninyo, mga kababayan, yung post nung pamilya, nung ano ba yon, yung babae na in-interview sa News 5, si BBM ang sinisi. Ito ang bagong Pilipinas. Maraming krimen. Kaya sabi ko nga, hala, instead na maawa ka kasi pinatay. 'Di ba? Ang sinisi si BBM pa. Sabi ko, anong kinalaman ni BBM dyan? Ialita ninyo yan sa negosyo na bakery. Tapos si BBM ang may kasalanan. Tapos meron pang isa. Meron pang isa, mga kababayan, na may lalaki nagnakaw sa 7-Eleven, nag-shoplifter. Sinakal. Instead na yung nagnakaw ang makulong, yun tuloy na nakal ang nakukulong. Nahimatay yung sinakal niyang nakaw. Napanood yun, trending ngayon yun. Yung lalaki, sinakal, nagdakaw sa 7-Eleven, tumakbo, hinabol ng lalaki, sinakal, nahimatay. Instead, ito ang problema ni Digong. Ganito ang kasalanan ni Digong. Alam nyo, good intention naman yung pagpatay ni Digong sa adik. Pero wrong implementation. Instead na hulihin mo, ikulong, pinatay. Ayun, di siya ang nakulong. Diba? Katulad yun, nakita nyo sa Facebook ngayon sumikat, na nagnakaw sa 7-Eleven, hinabol ng lalaki, tapos nilak niya yung leeg. Nahimatay yung nagnakaw sa 7-Eleven. Instead na yung nagnakaw ang makulong, siya tuloy ngayon ang makukulong. Pinatay ba naman? Nilalak yung leeg.
Di ba? Yan ang totoo, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, naawa ako doon sa namatayan sa Antipolo, pero napasabi tuloy ako, anong kinalaman ni BBM sa pagpatay ni, ano ba yung pangalan nun? Bugarts. Bugarts yung pumatay, di ba? Oh, sino nakapanood sa Facebook? Bugarts daw yung pumatay. Pero, si PBBM ang pinagbintangan. Si Bugarts ang pumatay at pumalo sa ulo ng mga panadero, kasalanan daw ni BBM. Sabi ko, ha? Ang layo. Imbes na maawa ka, mapapamura ka na nga lang eh. Sabi ko, deserve nyo yan eh. Bobo pala kayo, didiis pala kayo eh. Oh, ito yun ha. Sana ba yun? Minasaker. Minasaker sa Antipolo. Putang ina, matatawa ka na lang eh. Ito ba yon? Ang mga kaanak ng 7 empleyado Oh. na minasaker sa panaderya sa Antipolo na planado ang krimen. Hinala pa nila may mga kasabwat ang suspect. Live mula sa Antipolo, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano-ano ba yung mga impormasyong nalaman itong mga kaanak na mga biktima? Cheryl, base sa impormasyon na nakuha nga natin sa mga kamag-anak ng biktima ay maaari daw pinainom ng pampatulog, pinukpok sa ulo. Pinapainom ng pampatulog, pinukpok sa ulo. Asaan si BBM doon? Kasalanan daw ni BBM kung bakit namatay ang mga pinsan at pamangkin niya nitong nag-post. Yung apelido nun na napanood ko kanina, nag-comment pa nga ako eh. Kaya sabi ko, ha? So, ibig sabihin pala, pag ako nang umiiyot, dumadami anak ko, kasalanan ni BBM. Kasi dumadami anak ko, wala akong mapakain. So, ngayon pala, kapag may problema tayo sa mundo or sa Pilipinas, kasalanan ng presidente. So, kapag bumagyo, yung bahay natin kubo lang, kapag nilipad ng hangin, kasalanan ni BBM yan kasi kubo lang bahay natin. Ganun ba yon? Kapag lumindol, ang bahay natin bumigay kasi round timber lang, mabilis madurog, kasalanan pa rin ni BBM kasi si BBM ang presidente. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, imbis na maawa ka doon sa pamilya nung namatayan na masakir sa Antipolo, Panadero, magagalit ka. Alam mo, ang sinisi nila hindi si Bugart, na yung pumatay na pangalan Bugart. Ang sinisi nila, si Pangulong Bongbong Marcos at si Attorney Claire Castro. Tawa ko ng tawa kanina. Sabi ko, pati si Attorney Claire Castro, inaway. Sabi niya, ngayon, Ate Claire, sabihin mo ngayon, Ate Claire, na walang krimen. Kasi sabi mo, paglabas mo daw ng bahay mo, wala ka daw nakita na may pinatay. Paano ba naman magkaroon ng makitang pinatay si Attorney Claire kung nasa loob ng subdivision ba nga? Diba? Kung kayo nakatira kayo sa squatter, talagang marami Bakit? Acceptable na yung squatter. Kung saan ka nakatira, nandyan lahat. Nandyan yung nakawan, sigawan, raiduran, chismisan. Squatter yan Di ba? Tapos sinisi si PBBM. At sinaksa ang mga biktima. Ayan Masaya pa nagtatawanan at nag-iinuman ang mga empleyado ng panaderya sa video. Masayang nagtatawanan at nag-iinuman. Tapos, andyan ba si BBM nakitagay? Si BBM bang gunner? Si BBM bang nag-abot ng chaser? Tapos isisisi ninyo kay BBM kaya may krimen? Ngayon ninyo sabihin walang krimen. Congratulations, BBM. Sabi pa nung nag-post na kamag-anak. Natawa ako. Sabi ko, hala, instead na maawa ka, matatawa ka at magagalit. Sabi ba naman, eto, congratulations, BBM. Kaya, eto mga DDS, katulad kay Sara, puro paninisi kay Marcos, puro paninisi kay BBM. Samantalang siya, wala namang ginawa. Di ba? Wala namang ginawa. Ano bang ginawa ni Sara? Puro paninisi kay Marcos. Tingnan nyo. Ito pa, continue. Ang nasabing hakbang ay isa na namang pambubudol sa sambayan ng Pilipino para makuha ang kanilang boto sa darating na eleksyon sa Mayo. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes. Huwag mo nang alamin, Sara, kung anong motibo ni BBM. Kasi ang motibo niya, mapamura ang bigas. Buti nga si BBM na nangarap, nangako, tinupad. Ikaw, wala kang pangarap, wala kang pangako, nagnakaw ka pang hinayupa ka. Nakakatuwa ba?
Di ba? Mga kababayan, paki-comment. Si BBM, maskin huli na, sabi nga nung isang kongresista, much better kahit huli, at least nangyari. Kaysa naman sa huling-huli na, wala pa rin nangyari. Si BBM, nangarap, nangako, tinupad. Ikaw, walang pangarap, walang pangako, nagnakaw pa. Di ba? Ano nga asahan ng taong bayan sa'yo? Tapos nangarap ka pang tatakbong presidente? Ang kapal naman ng mukha mo. Walang pangarap, walang pangako, tapos nagnakaw pa. Ito mga kababayan, huwag kayo magalit sa akin na masabi kong ninakaw. Kasi nawala eh. Anong tawag ninyo sa maglagay ka ng pera sa bangko? Ngayon yung pera mo, para yun sa bagyo, sa lindol, sa baha. Tapos nanakawin, kukunin, tapos hindi mo masabi kung saan dinala. Anong tawag sa ganun? Nakaw, di ba? May pera. Kinuha ang pera. Ginastos, binilin chichirya. Tapos tinanong kung saan, hindi na masabi. Resibo na lang inabot. Anong tawag dun? Nakaw.